Hello? Yes, good evening po. Good evening. Hello, Papa Jack. Good evening. Ayan. Naka-headset ka, no? Hindi po, nasa CR lang, naka-loudspeaker. Ma'am, huwag tayo mag-loudspeaker. Wait lang po. Sige, headset ko po. Hindi rin po. Handheld lang po tayo. Ano po? Handheld po. Okay, sure. Sure. Ito po, okay na? Bawal po ang loudspeaker, bawal po ang earpods or earphones. Sige. Handheld lang po. Yes po. Anong pangalan? Kimchi. Ma'am, naka-loudspeaker ka pa rin eh. Hindi po, nasa tenga ko na po siya. Itry mo ilagay sa pusod mo, ma'am. Charot. Sobrang lakas po ba? No, sobrang hina. Wait lang. Ito po, okay na Yeah, po? that's better. Okay, Bakit thank you. naka-CR ka na amoy ka namin? Anong ginagawa mo dyan? Naiiya ako sa ka-roommate ko. Ilan taong ka na, Kimchi? 31 po. 31. You're calling from what part of the world? Qatar. Qatar. Kailan ka pa naan dyan sa Qatar? Magti 3 years na po. Nakauwi ka na within those 3 years o hindi pa? Opo, pero 2 weeks lang, mabilisan lang. Yan ang unang pakikipagsapalaran sa ibang bansa. Yes, ang dami nang naranasan agad. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Rizal po, Sa Rizal. Kailan tapos ng contract mo? Kasi 3 years, di ba? tapos na po, tinuloy ko lang kasi nakakapagod na yung work sa Pinas eh. Although, naging masaya naman ako sa work ko dyan. O hindi na Diba? ha. Malapit na tayong umunlad. Malapit na mahanap yung mga magnanakaw. Malapit na ba? Sana mahanap na. Anyways, may asawa ka na, Kimchi, may asawa ka na? Wala po, partner lang po. Partner. Okay. Pag sinabing partner, babae lalaki ito. Papunta na dun. Ang kasal na. Sana. Ipon lang. Ano daw? Ang layo ng sagot. Ay, Ano daw? May hindi, kalibi. tinanong po kasi kung kasal. Sabi ko malapit na doon. Wala akong Hindi tinanong nag-ipon nakasal. lang. Hindi yan ang tinanong ko. Wala ba? Oo. Sorry. So may jowa ka. Opo. Nandyan din. Opo. Babae lalaki yung jowa mo. May muka. Lalaki po. Nawawala po. Ba't ka napatawag, Kimchi? Actually, gusto ko lang po sana ng advice. Dalawa kasi yung problem ko. Yung isa sa family ko, sa ate ko. Tapos lately naman, napa-trouble ako dito sa ka-workmate ko. Okay. Ano po ba ang pwede kong unahin dun sa dalawa? Gagawin ko lang naman sa short. Ikaw, ano gusto mo unahin? Gusto mo unahin may problema ng mga ng Pilipinas? Gano'n. Ikaw, ba't ako pipili? Ikaw itong gusto Sige magkwento. po. Yung sa, ko na lang po sa work. Bali kasi, nung pumunta po kami dito, through agency. Tapos puro kabayan, maganda naman po ang naging samahan. Although may advice sa akin yung mga tita ko sa ibang bansa na kahit kabayan huwag masyadong magtiwala. Pero with God's guidance, hindi naman ako napaaway sa kabayan. Kaso sa ibang lahi na hindi ko alam bakit ako nagtiwala, napatrouble tuloy ako. Tapos, ang estado po kasi ngayon dito hindi lang sa Qatar, sa ibang Middle East, nagtatanggalan po sa trabaho ngayon kasi ngayon nangyayari po ditong war. So, pag may nagawa kang maliit na bagay, parang may masilitan sa'yo, tsugi ka. Pero thanks God, naman po ako na tsugi. Kasi po, sa accommodation po namin dito, ang dapat tutuloy lang is mga employee. Okay. Ngayon, yung ex-employee po na friend ko po, babae naman po yun. So, all ladies lang, all boys, ganun lang po. Since nung nag-start po kasi bombahan dito noong February 28, medyo
lumipat na po siya ng ibang work, pero ka-work ko po siya dati. So, Okey. dito siya tumutuloy sa accommodation namin. Tas yung ka-roommate ko po, ibang lahi po siya, Mhm. Indian. Ah, Ako po yung nagtanggap sa kanya dun sa flat namin na kahit siya lang yung ibang lahi, tinanggap namin siya dun. Tapos yung friend ko po na hindi na nagtatrabaho sa work namin, pinatuloy ko po nung nag-start yung bombahan. Kumbaga, Kawang puwede gawa. puwede hindi naman po totally dun hindi naman siya totally dun sa amin tumuloy. Mhm. Dun lang siya nag-stay nung parang 3 days gano'n, na straight, which is bawal talaga yung matulog ng straight. Puwede Mm. bisita pero uuwi din. To make the story short, yung roommate ko po na Indiana na tinanggap ko, hindi ko talaga siya friend. Ang Hmm. friend niya yung kabayan na ex-employee na tinanggap ko siya kasi friend siya nung friend ko. Hmm. So, sila po talaga yung friends. Although okey naman samahan namin sa kwarto kaso may problema ako sa kanya sa when it comes to hygiene. One time sinita ko lang po in a good way naman dahil sa CR. Hmm. Ang approach na is lipat na lang daw siya ng kwarto para maging komportable ako. Medyo nagulat ako kasi akala ko parang magpapasensya lang para maging ayos na. Mhm. Ang ginawa ko, ako na lang po nag-adjust yung parang sabi ko, sana wag mong i-take, in a bad way kasi hygiene lang naman pinag-uusapan natin. Mm. Ayokong dalhin 'to sa ibang tao kasi po yung iba kumbaga susumbong na yun sa HR para it's either papaalisin siya dun sa room or ano, may gagawing grounds, gano'n. Tapos nung lately pong dun na tumuloy yung, friend ko sa room namin, nang hindi naman po tumagal ng sobrang tagal na buwan or 4 weeks, natutulog po kasi kami no'n ta's nagbukas siya ng ilaw. So, yung feeling po na naalimpungatan ka. Pero pang Okey. ilang beses niya na po ginawa yun. So ako, nagtimpi pa rin po ako pero yung time na yun parang iba yung pakiramdam ko na parang ano ba 'yan, Sino yun? gano'n po. Sino Tapos nagbukas ng ilaw, yung friend mo na yung ex-employee? Indiana, Ay, yung hindi. Indiana, opo. Tapos, hindi po ako against sa lahi nila, ayoko lang kasi magbanggit ng pangalan so sinasabi ko na lang yung nationality, just to be clear lang po. So, nung nagbukas siya ng ilaw, yung nagkatinginan na po kami. So, parang nakita niya naman na nagising yung, natutulog. Ta's, nagtakip na lang kami ng, kumot, sabi nung kaibigan ko. Sabi niya, "Baka naman papatayin din yan, may kukunin lang siya." Okey sige, adjust tayo, takip tayo ng unan. Ang nangyari po nung pagkakuha niya ng damit dun sa luggage niya, kasi yung plantsahan namin sa labas, since shared apartment yun, sa labas yung plantsahan, sa labas din yung lutuan. Nagplantsa pa siya, Papa Jack, hindi pa niya pinuntas yung ilaw. Or sana nag-lampshade na lang kasi marami naman po kaming lampshade dun kumbaga yung makakakilos ka pa din dun sa ano, sa room nang hindi ka nakakaabala ng ibang tao. Ta's nung Mhm. pumasok na po siya, umiinom na ako ng tubig nun kasi parang gusto kong i-calm yung sarili ko, ayoko kasi mag-away kami kasi 'di ba po mahirap yung feeling na kaaway mo yung kakwarto mo, ta's ibang lahi pa. Mm. Tapos may record na nga ako sa kanya na one time in-approach, hindi naging maayos yung usapan. Tapos po, hindi na po ako nakapag-ano nun, sabi ko sa kanya, Tagalogin ko na lang po ang sabi ko kasi sa kanya, "Be, bakit mo naman binuksan yung ilaw?" Ganito rin po yung tone ko parang, "May lampshade naman para makita mo kasi 'pag ikaw tulog din naman." Kasi shift po namin, siya pang-gabi, ako pang-umaga. Hindi po talaga ako nagbubukas ng ilaw na ano, maliit lang na liwanag dun sa bintana, okey na ako dun. So, parang feeling ko po napuno na ako, yung parang ako na lang lagi nag-a-adjust, ako na lang, ako naman nauna dito, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya hindi raw po niya kasi gusto yung ilaw ng lampshade. Yung ilaw po kasi ng lampshade is yellow, yung parang sa mga hotel po gano'n. Pero kahit po gano'n yung color niya makikita mo pa rin talaga yung gagawin mo. So, nung kinausap ko na po siya ng gano'n, nagtaas na siya ng boses na, "Bakit ano bang problema? Eh, ilaw lang naman 'yan kahit magbukas ka," ganyan-ganyan. Tapos dumating na po sa point na sabi niya, "Alam mo naman na bawal magdala dito 'di ba?" Ang sabi pa niya, that lady. Eh, best friend po sila best friend po sila nung dati dati naming katrabaho kaya ko nga po siya tinanggap sa flat namin. Kahit ibang lahi siya na puro Pilipina kasi po close sila. So, parang okey sige, mabait naman pala. Ta's ayun po nangyari, kasi po dito may klase yung mga HR. May HR para sa bahay, may sa tinutuluyan niyo, I mean may HR para sa recruitment. Ngayon yung sa namamahala po sa accommodation namin is
kalahi po niya. So, hindi ako pinakinggan. So, nung time na yun parang I feel, na-down ako. Talagang medyo na-depressed din na hindi kami nagpapansinan sa kwarto, eh, ng ilang araw siyempre ang bigat po nun ta's hindi ko na rin po pinapunta yung kaibigan namin para lang wala ng usapan. Ta's nananadya po siya, nagpo-provoke, inaano niya po ako, pino-provoke niya ako na patulan siya. Nanonood po ako ng TV, nilipat niya bigla, ta's kinausap ko siya, sabi ko, "Ba't mo naman nilipat, nanonood ako." Ta's sabi niya, ganyan-ganyan, ta's iba na po yung tono niya. Hanggang sa dumating na ang sabi nung, lumipat na lang daw ako. Nung una ayaw ko po sana, gusto ko pang lumaban kasi kung papalipatin ako dapat kaming dalawa kasi parehas kaming nagtanggap ng kaibigan namin, eh. Hindi ko naman po papatuloyin yun dun kung wala din na approval niya. So, yun lang Hindi, naman po hindi. lately Decision na mo yun. hmm. Kinuwento mo, pinakinggan ko lang. Sige po, sige. You made that decision kasi kilala ng kaibigan mo. Okay po. Okay, tuloy mo yung I kwento. admit po, I admit. Okay. Wala lang, pinansin ko lang kasi nakikinig ako Yes. ng mga kaibigan. Hindi ako, I listen intently to your story. O tapos, Yes po. Actually kaya gusto ko rin marinig yung, advice niyo kasi iba rin yung advice nung mga kakilala mo talaga sa hindi mo rin kakilala tsaka since kilala ko po kayo kung paano kayo mag-advice. kilala Mas kita, matauhan alam din ko ako. bahay niyo sa Rizal. Opo, nakita na po tayo. Naku, Tas ayan na mukhang po, ayaw mo na ako bale makita ulit pagkatapos nito. hindi po, hindi, Sige, hindi. sige. Game mo. Tapos, Tapos, I admit may part naman po dun yung mistake ko. Pero kasi po minsan po may time din na siya yung nag-i-invite na wala din ako dun. Yung parang or siguro baka nga hindi ko lang din matanggap nung time na yun. Admitted ko naman po yung mistake ko. Ang hindi ko lang po kasi matanggap that time yung way niya kung paano niya ni-resolve yung issue namin. Kasi po dun sa work namin, inano pa niya po ako, eh, chinismis niya kumbaga yung issue. Kasi nung kami nagka-issue, hindi ko kunento kahit kanino kasi ayoko siyang pag-isipan na, "Ay, madumi pala yung kasama mo sa ganito, ganyan." Tapos may mga issue din naman po siya sa mga, lalaki. Hindi din po ako nangingialam, pero ako po kunento niya yung mga bagay na hindi dapat ikuwento. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano. Kinalat niya po ako. So, ngayon 'pag naglalakad ako sa work, yung mga kinuwentuhan niya grabe makatingin sa'kin. Buti na lang may kabayan na nag-a-advice sa'kin na, "Alam mo ba kinalat ka ganito, ganyan." Eh, kung tutuusin po 'di ba sa work dapat puwede mo rin i-ano yun na parang paniningang puri or what. Pero hindi ko na lang din pinansin kasi hindi ko naman po sila kilala. So, yun lang po yung mistake ko na na-gets ko rin naman po na siguro umano din ako na naging komportable ako na siguro, sige kasi nag-okey naman siya, sige patuloyin natin. Pero ang ano ko lang naman po dun, hindi ko po yun sinadya na i-break yung rules ng company. Ang akin lang dun sana kung hindi naman din pala siya, okey, sana hindi na lang din siya nag-okey sa'kin that time and puwede naman po kami sana mag-usap ng maayos, hindi yung parang mananadya siya na gano'n. Yun lang naman po yung point ko dun kaya nasaktan din ako kasi hindi ko expected na gano'n niyang ire-resolve. Kasi po parang away high school yung itsitsismis ko. Yun lang naman po. So, yun lang Papa Jack, yung sa isa kong problem. so lumipat ka na. Yes po, sa mga kabayan na ka-agency ko din dati. Which is mga one call away na nung lumipat ako is, ayun, tumulong sila sa gamit. Wala ka pa nakaaway doon? Wala po, wala po. wala. Kung may problema po ako, sobrang tagal ko na doon kahit kalahi, 'di ba? Alam naman natin 'yan, tayo mga Pinoy. Pag pangit ang kalahi ng ugali ng kalahi natin. Kaya tanong ko lang, kino-confirm ko lang. Anyways, ganito Wala. Hindi, ganito. Nung pinatira niyo yung Indian national na yun sa kwarto, well, regardless of the reason, you made a decision. You made a decision with the approval of the other friend who's originally yung kilala nung Indian, Yung Indian ba, did you ask her to pay her share? Ay, hindi po. Yung accommodation namin is bayad. Kumbaga wala kaming ng company sa doon. Okay. Pero di ba yung Indian ay employee ng company? Opo, yes po. Sila yung magka-department talaga nung Pero time yung namin. kaibigan mo na nakatira doon,
na kilala yon ay ex-employee, tama? Yes po, yes. Okay. So that Indian girl has the same right as you have. Yes, exactly po. So why would your rule prevail? Sorry po. Bakit ikaw magpe-prevail? Pareho kayo may karapatan. Wait lang po, pasensya na ano lang sa tenga ko. Bakit po? Bakit ikaw magpe-prevail kung parehas naman kayo may karapatan? Bakit nga ba? Kasi pag ikinuwento mo ito na para bang pabor na binigay nyo sa kanya, yung pagtira niya dyan, yung kaibigan mong ex-employee ang dapat wala dyan eh. Opo. Bakit mo kinikwento to na parang it's your decision for her to enjoy her accommodation, empleyado pala kayong parehas? Kaya ko po nakwento kasi bali, parang first time ko nagkaroon ng issue sa work yun. Kaya siguro, No. Hindi mo ganyan kinuwento. Kinuwento mo ito na para bang it was your decision kung bakit siya may natirhan. Okay, I got it. No, she has to enjoy the same rights and the same privileges as you have kasi para sa empleyado. Yes po, yes. Good. Okay. Opo, tama naman po. Opo. I'm just saying, no? Yung, kumbaga, tama ka naman, di ba? Magpapakisamahan naman talaga kayo. Tama? Opo. Oo, nagpapakisamahan. No? Pero anyways, that's water under the bridge kasi nasa ibang company ka na. Ay, nasa ibang accommodation ka na. Tama? Hindi po. Same pa din po, bali lumipat lang ako ng kwarto. Okay. O, kamusta naman sa kabilang kwarto? Okay naman po. Iba sana lang ako. Hindi naman po din ako napatol na kasi ano ko rin naman yung mistake ko. Siguro ganito talaga pag mga first time din. Siyempre, kung hindi magkakamali, hindi po matututo. So, puro kayo babae nag-aaway kayo. Asan ang woman empowerment ninyo? Kung kayo nag-aaway. Hindi, ganun po yung yung rules talaga, babae lang, tapos lalaki kasi Middle East din mahigpit po sa ano. Okay. Ano pa problema mo? Yung sa ko naman, sa kapatid ko. Good. Sige, damihan mo. Ready kami ngayong gabi dito. Game. Hindi, onti lang po, saglit lang. Ano kasi po, paano ba? Sige, magkawin ko na siyang short din. Bali, sila ng asawa niya, before yung lalaki laging may mali, like laging may girls, laging may third party na involved. Sino? Yung asawa ng ate ko. Yung asawa ng ate mo, yung bayaw mo, Opo, yung bayaw ko lagi may womanizing problem. Party. Yes, before. Okay. How is this your problem? Kasi po nag-open sa akin yung mama ko is since malayo ako sa kanila, naapektuhan po ako. Ayoko nakikitang nahirapan si mama. But how is this your problem? Siyempre po, kapatid ko po yun na ayoko din may problema siya. Hindi ko alam paano ako makakatulong po eh. Gusto ko ng advice sana. Kasi since malayo ako sa kanila, hindi ko alam kung paano ako makakatulong para gumaan kahit papano. Yun po. Padala ka ng mga 5K buwan-buwan. Gagaan yan. I don't see any other solutions or maybe help. Kasi this is their problem. Okay, just like sa una po. Okay. I do not believe that there's something you can do for them. It's their own marital problem. Ang totoo niyan, gusto ba nilang mapag-usapan sila sa live? Sige po, hindi na lang po ako magkwento ng ganyan. Ang tanungin ko na lang siguro, Papa Jack, paano po pang nag-open sa akin ng buong-buo yung kapatid ko? Kasi feeling ko pa nagkukwento siya may filter eh. Parang, paano ko po ba siya i-comfort? Paano pag hindi? Kasi mas matanda siya sa akin. Paano pag hindi? Kasi your question is hypothetical eh. Your question is out of thin air. Paano pag nagkwento yung ate ko, paano pag hindi? Okay po. Sagutin mo din ako. Natanong kita eh. Ang hirap kasi ng tanong niyo, Papa Jack. Exactly. Ay, Kailangan ko nga ng sagot eh. Di ba pareho tayo nag-invento ng tanong?
Kasi yung tanong mo ay hindi naman nangyayari. Ina-assume mo that your ate will go to you and ask for your, 'di ba, undying advice. So paano pag hindi? Hindi, lately po bali nag-open siya since hindi lang kasi tugma yung oras natin diyan sa Pinas saka dito since yung work din po kasi niya. Hindi niya makuwento ng buo. Ngayon po medyo naguguluhan ako, hindi ko alam kung paano ko siya i-a-approach kasi nagtatalo yung concern ko sa kanya na may halong inis kasi imbis na yun nga, sila lang dapat ng asawa niya, yung mama ko naaapektuhan. Eh, syempre may edad na Ay, yung magulang namin. normal naman sa nanay mo maapektuhan. Your sister can decide for her own. If your ate will decide, 'di ba, to endure the pain of being cheated on, that's her decision. Mm. 'Di ba? Kung yung ate mo kailangan ng payo, hindi man tumawag sa akin ate mo. So, ba't natin pakikialaman kung kaya naman yung tiisin? Maybe the pain is not yet enough for her to decide. Maybe kaya pa niya. I don't know. Baka mamaya, kaya lang siya nagkakwento sa'yo kasi gusto lang niya mag-vent out, hindi para mag-desisyon. Either way, this is not a problem that we can solve. Because this is her problem. And your ate did not ask the two of us to solve it for her. Opo, copy po. Kailan pa? Yun lang naman po. Ha? Sorry po, ano po? Kailan pa? Kailan pa po yung issue nila? Hindi, kailan ka pa nag-umpisa maging pakialamera? Ha? Hindi naman. Concern lang. Papadyak ko naman. Mga anong buwan mo inumpisa niya maging pakialamera mo, ha? Concern lang po. Papa Cha, kung alam mo lang paano tayo nagkita dati, baka mas tumawa ka. Mag-ingat ka palagi, ma'am, ha? Salamat po sa... Opo, salamat po. Mag-ingat po palagi, ha? Sana po lagi kayong safe dyan, ma'am, despite of the war that's happening right now. Yes po, kasama sa prayers, guys. Oo. Thank you po. Mag-ingat po. Regards po sa lahat ng mga Pinoy dyan, ha? Tsaka mga Pinay. Salamat po. Mag-ingat ka, ma'am. Bye-bye po. Kayo din po, salamat. Good Opo. night.